Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder kasi medyo may follow-up dito sa ginawa ni Pia Cayetano na pagpo-post ng isang spliced video, no? Na kumbaga yung video, kinatay niya yung buong konteksto at pinagdikit-dikit niya. Dito sa video na to malisyoso ang naging labas, no? At na-question nga siya bilang abogado na hindi mo dapat ginagawa yan. At bukod nga doon sa grupo ng Every Woman na nag-file ng complaints sa Senate, no, sa Ethics Committee, meron pa palang mas mabigat na pwedeng sumilip sa kanya at may mga possible na consequences. Yan po ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder. But before that, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. I-click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So kung naalala nyo mga ka-Wonder, no, nung isang araw, nagkumuha tayo ng content about Pia Cayetano, no, na kumbaga pinost niya itong video ni Chel Diokno at ng kanyang kapatid na si Senator Alan Cayetano tungkol doon sa sinasabing fishing expedition. Na kasi nga itong video na ito ay kumakalat na nagmukha ngang mga pupils o estudyante ni Chel Diokno itong dalawang abogadong Cayetano. Tatlong abogado yan na nag-uusap ha. At pinaliwanag nga roon ni Chel Diokno, not to mention pati itong mga Stonehill, no, versus Diokno at kung ano-ano pa. At itong ang pinag-uusapan nila rito ay yung sinasabing fishing expedition na pinaliwanag nga ni Chel Diokno na hindi nga fishing expedition ang ginagawa ng prosecution. Dahil then again, ang fishing expedition ay yung wala ka naman talagang ebidensya at nagbabakasakali ka lang sa pamamagitan ng pagsasabina, hoping na may makita ka doon sa iyong pinasabina. Hindi naman ganun mga ka-Wonder, no? Kaya ito yung pinost ni Pia Cayetano. Buti sana kung pinost yung buong context, yung buong video. Pero ang ginawa niya, in-spliced niya. Kumbaga kinatay niya at pinagdikit-dikit niya lang yung gusto niya. So, ano ba yung pwedeng gawin sa kanya rito? No? Bilang abogado na hiwalay pa yung pagiging Senate judge niya doon sa pagiging abogado niya. The same thing, hiwalay itong Senate na dito sa Supreme Court at IBP. Sabi nga ng isang abogado na naimbitahan dyan, panoorin natin mga ka-Wonder, no? Itong video na ito na kumaga siya nagpaliwanag doon sa ginawa ni Pia Cayetano na bilang abogado, nararapat ba itong gawin o hindi? Panoorin natin mga ka-Wonder. Dito sa pagsampa naman ng impeachment, yung complaint, sa ethics complaint dyan sa ethics committee, di ba, yung kay Senator Judge Pia Cayetano, allegedly, itong splice video na parang, di ba, iniba yung konteksto ng paglalahad ni Prosecutor Chel Diokno. Ito ho ba, is this something na medyo na-alarma din kayo dahil parang ito ay nawawala yung issue ng neutrality on the part of a Senator Judge? Well, definitely. At kaya nga, saludo din tayo dun sa mga grupo o individual na nagsampa ng ethics complaint sa Senado para mapanagot o at least man lang matigil ito sapagkat dapat seryosohin naman ng mga senator judges ang trabaho nila at seryosohin din nila yung ethics nila at rules nila. Yung sumumpa niya na maging impartial judges. Meron din sa rule nila, Section 18, na bawal yung magsalita sa merits of the case outside the impeachment court. Binaviolate nila, lalong-lalo na kung mag-splice ka ng video para palabasin na opposite yung sinasabi nung isang prosecution attorney, isang congressman, unethical nga yan. But whether or not magtatagumpay sila, hindi natin alam. Sa akin, bilang isang abogado at dating national president, baka mas mabilis o kaya mas stricto ho kasi yung code of conduct of professional responsibility and accountability of lawyers. At least meron kami specific section dyan
Oo. sa bagong CPRA namin, Section 36 to 44, Oo. pertaining to social media and the internet. So, bawal na bawal yung mag-splice at Yun. mag-misinformation. So importante yan from lawyers katulad ninyo, mga legal, 'di ba? Mga 'di ba, yung insights niyo, talagang this is something na red flag, 'di ba? Na hindi dapat mag-anchor or mag-ano ka doon, 'di ba? Doon sa yung let's say you will distort or whatever, splice the video para to advance your own well, whatever political or personal interest, attorney. Tama ho yan. Of course, we leave it to the senators to decide kung will this be an actionable ethics case sa kanila. Pero salganang sa amin, sa mga abogado, malinaw ho yung bagong Code of Conduct. Professional Responsibility Accountability na a lawyer must act with honesty, observe honesty, and act with integrity in his personal and professional life. At malinaw yung responsibility of lawyers pagdating sa social media na yung bang we cannot post this or disseminate false statements or commit any act of disinformation. Nice ka. Para palabasin yung Parang opposite. disinformation na rin yun, di ba? Nag-anchor na rin on disinformation yun, di ba? So baka sakaling mas mabilis yung Supreme Court o IBP na action ito. Kasi siyempre, okay. mas impartial kasi hindi naman nila kabaro, unlike the senators, maintindihan natin kasama nila yan na senador. So, attorney, parang tingin nyo, even if the Senate Ethics Committee will not act on it, tingin nyo may mga, let's say, iba pa rin mga organization like the Supreme Court can act on it even kung hindi action na ng mismo mga kapwa-senador? Ganon? Yeah, based on oo. that Kasi- based on that conduct na ginawa ni Senator Judge Pia? Malamang, kasi mas specific yung Code of Professional Responsibility and Accountability eh. Okay. So, Sige po. at separate and independent ang Supreme Court at yung IBP as an investigating body sa Senado. So, Okay. maaari hong sabay yan. But Sabay. Okay. they have to file it with the Supreme Court or the IBP para hindi ho, do pwedeng motu proprio gawin yan ng Supreme Court kasi very public yung ayun. ginawa niya, very controversial. Yung normally yung Supreme Court ho kasi hindi talaga nagmomoto proprio eh. So yun mga ka-wonder, no? Malinaw na sinabi ni Attorney Cayosa, former IBP chairman or president at isang constitutional lawyer, na itong ginawa ni Pia Cayetano ay red flag. Pinagbabawal ito na hindi dapat yan ginagawa ng isang abogado. Dahil bilang isang abogado, mga ka-wonder, mas mataas yung inaasahan sa kanya na antas na level pagdating dun sa katapatan at integridad. And then again, nag-post ka ng spliced video. That is kind of sort of false information or disinformation, mga ka-wonder. Yung isang abogado na gaya ni Pia, bagamat sinabi nito sa discussion nila na ito nga, good thing, pinuri nga ni Attorney Cayosa, yung nagsampa ng ethics complaint dyan sa Senado. Pero kung yan na hindi nga napansinin dahil kung walang mag-motion yan, walang mag-bring up yan, hindi po yan mag-uusapan dyan. Pero pwede naman daw isampa nila ito. Nitong every woman dyan sa Supreme Court o sa IBP, mas mabilis daw kumilos. No? Kasi bakit? Iba yung sinumpaan ng isang abogado. May sinasabi silang Code of Ethics pagdating sa integrity at saka sa accountability, mga ka-wonder. No, kailangan maingat ka bilang isang abogado dahil sumumpa ka dyan. Sa doktor, mga ka-wonder, may sinasabing Hippocratic Oath na magsusumpa ka na base ron sa trabaho mo bilang doktor. No, kaya nga iba dyan, natatanggalan ng lisensya kasi kagaya nitong isang artista na meron siyang scandal video, hindi naman kinalaman yan sa medical pero yung ethics dito nakita. Yung inasal ng isang doktor na siyang natanggalan nga siya ng lisensya. The same thing dito kay Pia Cayetano, na actual mga ka-wonder, na although ang scenario dito is senator judge ka sa Senado, sabihin na natin senator judge ka bilang senator, pero hiwalay po yung profesyon bilang abogado. Kaya nga pwede rin isampayan dito sa IBP at dito sa Supreme Court. Kung walang magsasampay, pwede naman daw motu proprio. Yun nga lang, hindi naman daw ginagawa yun ng Supreme Court.
But then again, kung may magsampa, doon natin malalaman kung ano yung magiging outcome o itong parusa. Kasi sabi ni Attorney Gayosa, para daw matigil na yan. Alin, itong ginagawa nila na sila po ay nagva-violate sa kanilang ruling, no? Sa kanilang sinumpaan. Sumumpa yung mga senator judges na yan, kaya nga naka-robe yan. They are acting like, kala mo talagang judges. And the same thing, kahit sabi mo, umoath ka na magiging tutuparin mo yung iyong sinumpaan. And then again, vina-violate nila mga ka-wonder. Kaya nga sinasabi natin parang garapalan. Diba? Kaya ngayon, pwede pala yan. Ngayon may nagsasabi, pwede ba i-disbar yan? No, depende nga yan sa investigation nitong Supreme Court o nitong IBP. No? Kasi kung may reklamo mga ka-wonder, dadaan yan sa tamang proseso. At hindi naman nangangahulugan na makikita, although may paglabag na nakita dahil yung pag-post mo ng spliced video, disinformation yan. Ngayon, tanong sa audience. Kunyari, tatanungin natin kayo, mga audience, kung abogado ka, dapat ba mas mataas ang standard ng pagiging responsable mo sa pagbahagi ng impormasyon? Di ba? Of course. Dahil bakit? Alam natin sa korte, pag itatanggol mo yung isang yung kliyente mo, sasabihin mo, tell the whole truth and nothing but the truth. So help me God. And then, nag-post ka ng spliced, which is a form of disinformation nitong isang abogado at senator judge na mahusay at kapitapitagang si Pia Cayetano. Di ba? So yan. At isang pong punto dyan mga ka-wonder, sapat ba yung isang post lang, no, para ma-disbar? Kasi gusto nila ipa-disbar. No? Sabi nga natin, depende sa pamantayan ng Supreme Court, no, o ng IBP, at dito naman sa ethics, dito ng Senado. Kasi nga sabi ni Attorney Gayosa ulit, para matigil na yung ginagawa nila, na yan ay labag sa kanila pong sinumpaan. So ang answer doon ay hindi automatic mga ka-wonder, depende sa kung anong anggulo tinitignan dito. No, kailangan kasi suriin yung lahat ng nangyari. No, may pagbasihan. Ngayon, kung makita nila sapat, ano ang kanilang ipapataw? Depende sa kanila yun. No, mahalaga kasi dyan mga ka-wonder yung konteksto na naging out of context, naging spliced, naging disinformation. No, mahalaga kung ano yung actual na ginawa nitong si Pia, pinost niya. Siyempre titignan dyan, ano ba yung actual na naging usapan na dinistort niya. No, mahalaga yung kung paglabag ba ay, at mahalaga mga ka-wonder kung may paglabag dun sa alituntunin, no, ng profesyon bilang abogado na bawal nga iyan. Kaya ang point mga ka-wonder, no, hindi porke nag-post siya, pinakamalupit agad. Kasi ito yung pinakamalupit sa lawyer, yung ma-disbar sila. No? Kaya ano yung magiging proseso rito? Sabi nga ni Attorney Gayosa, magsampa nitong verified complaint. Kaya sinasaladuhan niya nga itong every woman, at kung may kasama pang iba, dito sa pagsampa sa Senate Ethics, no, Committee, para aksyonan niyang si Pia Cayetano. At tinatanong nga siya kung ano reaksyon niya. Nagla-deadma lang. Diba? Ang grabe mga ka-wonder. Grabe na talaga kung nakikita natin na garapala na. No, na wala na silang pakialam. No? At isa pa, bibigyan ng pagkakataon itong si Pia, magpaliwanag, sumagot. No? Susuriin yung ebidensya, yung pinost niya. Dadaan na naman yan. No? Sasabihin na naman, hindi ako yan. Kung mga senaryo lang to sinasabi natin. Pero alam ng eksperto yan kung paano yan suriin. No? Magkakaroon dyan ng investigation, magkakaroon ng rekomendasyon, no, bilang final na aksyon ayon sa umiiral na proseso. Then again, may tanong, no? Hindi ba mas makatarungan na hintayin ang due process kaysa humusga agad, sasabihin ng mga DDS? Of course, lagi tayong dadaan sa due process. Lagi kasi meron tayong batas na sinusunod na pinakapayong natin. Hindi kagaya nung nakarang administrasyon na pinagpapatay na lang itong mga walang malay-malay na hindi na dumaan sa due process. Huwag nyo i-champion yung due process kung hindi nyo naman sinusuportahan yung due process, kundi yung tao na hindi naman sumusunod sa due process. Tigil-tigilan nyo at huwag nyong piliin yung gusto nyo lang. Maging matalino kayo, kaya tayong mga Pinoy sasabihin, bobo, hindi naman lahat. Yun, meron namang iba, hindi naman bobo, pero nagbobo-bobobohan. Diba? Tatawagin ka talagang bobo. Isa pa, tanga. Ang sasama ng itatawag sa'yo.
Kaya itong issue na ito mga ka-wonder, lagi nating tatandaan yung sinasabing accountability, no? At yung credibility mo, no? Ito yan eh. Yung mga responsibility bilang, lalo na kung ikaw ay nakaupo dyan sa gobyerno bilang senador, no? Dahil tungkol ito sa public trust, tiwala. Kaya isa sa kaso ni Sara betrayal of public trust, no? Kaya ito ay form din na kapag ikaw ay nagbibigay ng maling impormasyon sa tao na nililinlang mo, of course, pasok ito. Dahil tungkol ito sa tiwala o trust ng tao. Kaya yung mga abogado, mga ka-wonder, meron silang special na tungkulin. Kaya nga, nag-e-exam yan ng bar, nag-aaral yan ng pagkatapos ng bachelor. Kukuha na sila ng law na 4 years ulit. And then, kukuha sila ng bar, magkakatanggap sila ng license, magiging miyembro sila ng IBP, no? At ito yung sinasabing tungkulin nilang itaguyod, yung katotohanan at integridad. Dapat meron kang integrity na papanatili mo. Otherwise, kung hindi mo mapanatili yan, no, yung truth at integrity, dapat madisbar ka, tanggalin yung iyong lisensya bilang abogado. So, dun pala may kita nyo na maka-wonder kung ano yung possible outcome. Whether to disbar her or not, depende yan sa Supreme Court o dyan sa IBP. At depende rin sa aksyon na gagawin itong Senate kung paano didisiplinahin itong miyembro nila. No, kasi pag may usapin mga ka-wonder kasi na kinalaman sa katumpakan, ibig sabihin yung eksaktong impormasyon, walang bawas, walang kulang, no, na inilabas mo, no, natural, of course, magkakaroon niya ng publikong interest. Ano ba yung pinost niya? Meron akong video niyan eh. Ay, hindi yan. Yung mga uso ngayon na ginagawa ng mga nagkakalat ng lagim, na false information, na ginawang splice, ginawa rin itong senador na hindi mo ina-expect na gagawin niya. So, anong titignan ng tao ngayon sa kanya? Masisira integrity niya. Diba? At isa pang punto mga ka-wonder, hindi lang ito tungkol sa iisang tao. No? Lalo na kapag ikaw ay nasa pwesto at may sinumpaan. Mas malawak kasi ang usapin dito mga ka-wonder dahil ang usapin dito ay responsibility ng lahat. No? Nang may malaking impluwensya. Malaking impluwensya, no? Official man yan o abogado, mamamayan o content creator na katulad namin, kaya mga content creator dyan na bulok, no? Na nagkakalat ng lagim, nagsasayang ng oras ng tao, kakakinig sa kanila ng kanilang gawa-gawang kwento, may pananagutan din kayo. Kaya tiyakin nyo na lahat, no? Tiyakin natin na lahat ng ating hinahayag, no, ating pong na-research at may katotohanan. Dahil bakit? No? Meron tayong responsibility, no? Na kaya kailangan tiyakin na tama at hindi mapanlinlang or disinformation gaya ng ginawa ni Pia Cayetano na pinost at meron pang caption na sinasabing wala pa man daw parang if I would to rephrase it wala pa man daw ebidensya parang naghusga na o parang parang gano'n parang humatol na parang gano'n yung sinasabi niya. Kaya ang tanong natin mga ka-wonder ulit sa inyo kung ordinaryo itong tao, ordinaryong netizen, mamamayan ay dapat maging responsable sa pag-share. Hindi ba lalo na yung mga taong may mataas na posisyon at kredibilidad bilang isang senador at bilang isang abogado? Di ba? Napakabigat nung nakaatang sa balikat. Kaya hindi lang yan tatakbo ka. Regardless nung anumang motibo mo. Kapag ikaw ay umupo na dyan sa public office is a public trust. Therefore, kung ano yung ginawa mong hindi gusto ng tao, na papasok dun sa form or sort of public trust, mananagot ka. No? At maka-question ka. Yan mga ka-wonder. Hindi ko naman sinabi rito, kasi narinig natin na disbar agad. Yan ang pinakaayaw ng abogado ma-disbar siya. But then again, hindi natin alam kung ano. Basta ang point lang dyan, nasabi ni Attorney Cayosa, matigil na yung ganitong gawain. So how would you stop it? Diba? Aside po dun sa ethics, disiplinahin. Huwag na pa i-judge yan dyan. Meron pang IBP, may Supreme Court pa. Depende kung ano nakita nilito. Na nag-violate sa kanilang code of conduct when it comes dun sa kanilang responsibility at yung kanilang accountability bilang mga abogado na dapat i-maintain yung credibility. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan.
Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na bukod pala dyan sa Senate Ethics Committee, pwede rin palang ilapit ito sa IBP at Supreme Court. At hindi natin alam kung pwedeng matisbar o hindi. Depende kung na-violate niya yung degree na pang-disbar talaga dun sa Code of Ethics bilang isang abogado. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.